Hello mga mamis! Na-miss nyo ba ako? Kung hindi, okay lang naman. Charot! Siyempre, dahil weekends na naman, sisimulan ko ang araw ko sa paglalaba ng mga uniform ni Athena. At syempre, dadamay ko na nga rin tong bag niya dahil simula nung binili ko to, hindi ko pa nalalabahan to. Totoo lang mga mami, sinusumpong na naman ako ng sobrang katamaran ko dahil nakakaramdam na naman ako ng pagsakit ng ulo ko. Pero kailangan kong gawin to kasi kung hindi makapasok si Athena next week. Etong bag nga ni Athena, plano ko talaga sana bago ko laban to, antayin ko pa yung sobrang mangitim siya sa dumi. Charot! Hindi lang talaga nakikita dito sa video mga mamis, pero yung ilalim ng bag ni Athena medyo marami na talagang dumi. Tapos yung isang packet niya na bandang harapan marami ng sulat. Pero bago tayo dun sa bag dito muna tayo sa mga uniform niya. Dati talaga mga mamis, alam nyo naman yun, nung grade 3 at grade 4 si Athena, winawashing ko pa tong mga uniform niya. Pero ngayon hindi na, kasi feeling ko pumapangit yung uniform ni Athena tsaka yung palda niya kapag winawashing. Tapos dati, ang ginagawa ko dito, nilalagyan ko pa ng Zonrox. Pero simula nga nung may nabasa ako mga comment na mas okay daw kung hindi lalagyan ng Zonrox yung mga uniform. Kasi yung Zonrox daw, mas lalo daw talaga tong nakakadilaw ng damit. Pero feeling ko nga totoo, kasi itong isang uniform ni Athena, yung luma niyang uniform, parang nanilaw siya. Lagi ko kasing sinozonrox yan dati. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, dito ko na lang siya nilalaban sa lababo, kinukusutan ko na lang gamit yung mga kamay ko. Tapos, tamang sabon lang talaga, hindi na ako nag-Zonrox. Kasi kaya naman palang tanggalin yung mga sulat ng ballpen sa uniform niya kahit hindi naka-Zonrox, basta kinukuskus lang maigi. Sabi ko nga sa inyo mga mamis, hindi talaga ako marunong maglaban ng puti. Kaya kung mapapansin nyo, wala talaga kaming mga masyadong puting damit. Actually, wala nga itong uniform lang ni Athena. Nung natapos naman ako sa mga uniform tsaka palda niya, sinunod ko na tong bag niya. Itong bag naman niya na to, sabi ko nga sa inyo, dahil hindi ba naman siya ganun kadumi, mabilis ko lang natanggal yung mga dumi sa ilalim ng bag niya. Meron palang sulat na mga ballpen itong bag niya mga mamis, hindi ko na lang napakita sa inyo. And story time tayo tungkol sa bag ni Athena na yun mga mamis, habang kumikilos nga ako ng mga gawain ko dito sa loob ng bahay. Yung mga sulat ng ballpen na yun na galing sa bag ni Athena ay gawa yun ng classmates niya, pero hindi ko alam kung sinong classmates. Alam nyo mga mamis, wala pa talagang isang linggo simula nung nagsimula yung pasukan nun, meron na talaga ako nakitang mga sulat ng ballpen sa bag ni Athena. Tapos tinanong ko siya kung anong nangyari doon. Sabi niya hindi niya daw alam kaya hinayaan ko na. Pagkatapos, after ng ilang araw, pag uwi ni Athena galing school, ayun, meron daw siyang isang classmates na umamin sa kanya na siya daw yung nagsulat sa bag ni Athena. Tinanong ko naman si Athena kung tinanong niya yung classmates niya kung bakit ginawa yon. Sabi ni Athena hindi na daw niya tinanong. Tapos tinanong ko kung nag-sorry sa kanya. Sabi niya hindi daw. Kaya sabi ko hayaan na lang. Yung mga ganong klaseng eksena na nangyayari sa school ni Athena, hinahayaan ko na lang yun mga mamis. Kasi maliit na bagay lang naman yun. Hindi na yun yung dahilan para magpunta pa ako sa school nila, kausapin yung teacher o kaya patawag yung parent ng classmates niya. Ang lagi ko namang bilin kay Athena, if ever na merong nang asar sa kanya, may umaway or merong nang bully sa kanya, unang-una siyang magsabi kay teacher. Tapos, kapag hindi siya pinansin ni teacher, doon na siya magsabi sa amin. So, dahil nagsabi na rin naman na or umamin na rin naman na kay Athena yung nagsulat sa bag niya, hinayaan na ni Athena at hindi na siya nagsabi kay teacher. Sa amin na lang niya sinabi. Mababait na bata naman yung mga classmates ni Athena kasi minsan kapag ako yung sumusundo sa kanya tapos nakikita na ako ng mga classmates niya sa labas ng gate, sila na mismo yung tumatawag kay Athena. Pag hindi naman nila natawag, hinahanap talaga nila para nga tawagin at sabihin na sa labas na ako. Yung pagiging makulit naman kasi talaga ng mga bata hindi talaga yan maiiwasan. Kaya feeling ko siguro talagang makulit lang yung bata na yon kaya naisipan niyang sulatan yung bag ni Athena. Akala niya notebook niya. Move on na nga tayo doon mga mamis, na i-share ko lang naman. Para sa akin, hindi pa naman pambubuli yung ganong part and hindi talaga ako OA sa mga ganong klaseng sitwasyon mga mamis. Hanggat alam ko naman na hindi nasasaktan yung anak ko physical, pinapaubaya ko na lang yun kay teacher, di naman kaya sa school. Eto at mabalik na nga tayo sa ginagawa ko. Bali yung bag ni Athena at yung mga uniform niya, kinabukasan nga ng umaga pagising namin, kinuha ko na sa sampayan. Bali ang sunod ko namang gagawin, bago ulit ako magpatuloy sa mga gawaing bahay, magluluto muna ako ng ulam namin para sa ngayong araw. Alam kong sa mga nakikita yung ingredients na ginigisa ko ngayon, idea na kayo kung anong ulamin namin. Syempre, ang paboritong chicken curry ni Athena. Pero this time mga mamis, ang ginawa kong chicken curry or ang ginamit kong part ng manok ay yung chicken breast lang.
Hindi ko na rin pala dinamihan yung chicken breast. Kung napansin nyo, mas marami yung gulay kumpara sa manok. Kasi nga, kahit na chicken breast yan, hindi pa rin talaga kakainin ni Athena yan. Ang mas lamang pa rin talaga kakainin niya dyan, yung patatas, yung carrot, pati na rin yung pinakasabaw or pinakasos na itong chicken curry. Kaya pala chicken breast yung ginamit naming part dito sa pagluto ko ng chicken curry. Kasi bukod sa mas healthy part siya ng manok, nahihirapan din talaga kaming magtapon ng mga buto kapag yung may mga butong part yung niluluto kong pang chicken curry. So dahil chicken breast yung ginamit kong part, walang tapon, lahat kain. Hindi pa kami mahihirapan kung saan namin itatapon yung buto. Pagkatapos ko naman magluto ng ulam namin, tinabi ko muna kasi wala pa namang gutom sa amin. Kasi nga late na rin kami nakapag-almusal. Ang ginawa ko, pinansya ko na nga lang itong mga uniform pati palda ni Athena. Para nga sa susunod na araw, wala akong gagawin. Talagang hayahay lang ako. Buhay Disney Princess. Charot. Meron pa talaga akong ibang mga gagawin dito sa loob ng bahay. Akala mo napakalaki ng bahay namin mga mamis, no? By the way, marami palang nabubudol dito sa inuupahan naming apartment. Pag may mga kaibigan akong dumadating dito, akala nila kalaki ng inuupahan namin. Pero hindi mga mamis. Naalala ko, meron pala akong mga nababasang comment na house tour. Hindi ko magagawa yun mga mamis kasi hindi naman namin to pag-aari. Nag-rent lang kami dito. At bukod dun, hindi naman malaki tong inupahan naming apartment mga mamis. Pagbukas nyo ng pito namin, bubungad agad sa inyo yung sala, dining area, pati na rin yung kusina namin. Yung laki ng apartment na to mga mamis ay pangsakto lang talaga ng isang maliit na nagsisimulang pamilya. Gaya namin, 3 lang kami. Pwede rin naman sa may pang 2 anak, pero hanggang dun lang kasi kung 3 or 4 yung anak nyo, pagkatapos marami pa kayong gamit, maliit na talaga to para sa inyo. Kasi mga kaibigan ko na first time lang makakapunta rito sa akin, natatawa ko sa kanila kasi pagdating nila dito, biglang-bigla sila na akala daw nila, napakalaki na itong bahay namin or inupahan naming apartment kapag napapanood nila sa mga vlog ko. Pag napapanood daw kasi nila sa video, akala nila isang malaking haba daw yung kusina ko, tapos yung sala ko daw parang napakalawak. Ako mga mamis, kapag meron nga ako ditong 3 or hanggang 5 bisita, talaga namang masikip na tong tinitirhan namin kasi nga nagkakagulo na kami dito, isa lang yung galaw namin, ikot-ikot lang, hindi pwedeng mag-party-party. Kaya sa mga nagre-request ng house tour dyan, ako na nagsasabi sa inyo mga mamis, wag nyo nang i-request kasi nga maboboring lang kayo dahil pagbukas ng pinto, ayun na yon kung ano yung makikita nyo. So ayun, move on na ulit tayo. Dito naman tayo sa sunod kong ginagawa. Talagang nagpapakapagod ako ngayong araw kasi nga alam ko naman na kinabukasan magiging hayahay lang ako. Higa lang ako ng higa dito sa aking napakalambot na sofa bed. Charot! Dahil malapit na nga mag-December, dininis-linis ko na dito sa sala ko. Tinanggal ko na yung sofa cover, ibabalik ko na lang yon sa December pag magkakabit na rin ako ng Christmas tree. So nag-vacuum na ako dito sa sala para sa December. Bago ako magkabit ng Christmas tree, mag-vacuum ulit ako. Hindi ako linggo-linggo nag-vacuum mga mamis. Depende na lang kapag sinumpong ako ng kasipagan. Pero ngayon ramdam ko talaga na sinusumpong ako ng sobrang katamaran kasi nga ayaw pa rin ako pasahurin ni Facebook. Kaya minsan, nawawala na rin talaga ako ng ganang mag-upload. Pero minsan kasi iniisip ko, sayang naman kung hindi ko ipagpapatuloy or kung hindi ko itutuloy-tuloy to. Lalo na kahit hindi naman pa ganun kadami yung mga followers ko, hindi pa rin ganun kataas yung mga views ko, meron pa rin namang mga iilan talaga na nag-aabang sa mga upload ko. So, hayaan na nga natin yun mga mamis kung ayaw talaga akong pasahurin. Kesa naman umiyak ako, tutuloy-tuloy ko na lang to. So, by the way, natapos na ako dun sa sofa. Dito naman ako sa computer table. And pagmamalaki ko lang pala sa inyo itong ginawa ni Athena ng mga flowers para sa akin. So, ginagawa niya to mga miss kada may okasyon. Halimbawa, Teacher's Day. Gagawa niya yung mga teachers niya. Gagawa niya din ako. O kaya kami ng daddy niya. Tapos nung birthday ko, ayun din yung regalo niya sa akin, yung flower paper na pinagagawa niya. Gagawan ko ng flower base yun mga mamis kasi gusto ko talagang itabi yun. Natapos na ako dito sa sala, hindi naman ako masyadong napagod dito kasi nag-vacuum lang naman ako, tapos tinanggal ko lang naman yung sofa cover. Dito naman sa computer table, punas-punas lang ako ng mga agiw. Dito naman ako banda sa dining area namin. Etong table namin, merong cover. Nilagay ko lang naman yan nung birthday ko. Nung una ayoko na talaga sanang tanggalin kasi feeling ko ang ganda. Pero nung tumatagal-tagal na, nung mga ilang araw, napapansin ko parang ang dilim tignan dito banda sa dining area ko. Kaya tatanggalin ko na lang siya. Hindi ko nalalagyan ng cover tong table. Sa totoo lang, nagkaplano na talaga akong bumili ng dining table. Pero yung maliit lang, yung kakasya lang naman dito sa amin. Kasi nga hindi naman talaga kalakihan tong apartment namin. Meron na talaga akong nakita, pero hindi ko muna binibili. In-add to cart ko lang kasi may mga kailangan akong unahin. Tingnan niyo mga mamis, di ba? Mas maganda kapag walang cover kasi mas maaliwalas tignan. Parang mabagay yung kulay ng
ng lamesa sa may kulay ng bahay namin. Pagkatapos ko naman kumilos, nagpahinga lang ako saglit at pagkatapos nilagay ko na yung mga labahan sa washing at oras naman na para ako ay maligo.